ba yung ating mga panauhin? Pwede ba silang tumayo? 1, 2, 3, 4, 5. Welcome po uli. Sana yung mga ano. So number second day na tayo, second session. Ano yung first word? Oh, ang sunod? Okay, ano ngayon? Okay. So, bago tayo mag-start, ang ating lecturer ngayon ay si Sister Lynn at si Doc May. Alam ko, marami tayong matututunan sa tubig, water, at saka sa sunshine. So, bago ang lahat, tayo muna tayo. Exercise. Sister Marlene, Sister Mimi, Sister Ezra. Exercise tayo para yung circulation ng dugo natin maging active. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay mag-pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this moment of sharing your nature. And may it be that these lectures will help us in our lifestyle to be Christ-like in character. Fill us with the Holy Spirit tonight. In Jesus' name, I pray. Amen. So, ibigay na natin ang oras sa ating dalawang lecturer, si Sister Lynn at si Doc May. Magandang hapon mga kapatid. Yan. Yung ating new start kanina ay new start, gusto ko new start, tungo sa pusong malakas, para lumakas naman yung ating puso. So bagay, mahirap talagang kumanta pag busog, di ba? Di ba? Ang ugali natin pag busog, gusto natin matulog, di po ba? So parang sa dami ng pagkain, tayo ay nabusog. Sinong uminom ng tubig pagkakain? Ayan, very good. Ang ating pong paksa ngayon ay tungkol sa tubig, water. Tubig is life. Water is life. Di po ba napapansin natin na yung mga halaman,
Kapag hindi sila nadiligan, hindi lang lanta, mauuwi sa pagkamatay. Ganon din ang tao. Subukan nating huwag tayong uminom ng maghapon. Di po ba? Anong mararamdaman natin? Sige nga po, kung tayo ay mayroong pakiramdam, ano po ang nararamdaman natin kapag tayo ay nanghihina? At saka ang ating lalamunan po ay ano? Tututuyo. So, nagda-dry. Ganon din po ang halaman, natutuyo. Sino po sa inyo ito naman ay tulong lang pang kaalaman o alam na natin to, pero ating sasariwain, ating re-reviewin para kumbaga, nakakalimot na ako, kailangan gawin ko ito. Sino sa atin ang umiinom ng 1 basong tubig isang araw? Wala. 2 baso. 3 baso. 4. 5. Sigurado, nakaka-8 baso kayo? Ay, matipid. Naku, 5. Naku, kulang na kulang. Sa panahon natin ngayon, kapag hindi tayo uminom ng tamang content o nilalaman ng tubig sa ating katawan, ito yung pagmumula ng ating sakit. Ang tubig ay libre, di po ba? Nakikita lang natin, sasalok lang tayo, sasahod lang tayo sa gripo, o saan man tayo nakakakita ng bahagi ng ating kinaroroonan, o saan man tayo pumunta, nakakita po tayo ng tubig. Hindi po ba, ang sabi nga doon sa payo sa kalusugan, kailangan nating uminom ng 8 baso. Gaano ba kalaki yung baso? Ganyan? Hindi po ba? Yan, yung tamang laki. Hindi po ba? Sino sa inyo ang pag nauhaw ay soft drinks ang sagot sa uhaw? Ay, aminin. Dami dyan. Nako, yon. Aminin, nahihiya lang. Di po ba? Ang soft drinks po ba maganda sa kalusugan? Yun talagang love na love nyo yung soft drinks. Ano ang content ng soft drinks? Di po ba? Sugar lang yan. Soda, nakakapagpa, anong dinudulot sa katawan natin? Di ba? Minsan, nagkakaroon pa tayo ng damage sa ating internal. Di po ba? Internal organs. So, kapag ang tao ang pag-inom daw po ng tubig ay depende sa pangangailangan ng katawan. Kung ang katawan ninyo ay kasing katulad ko, ako na lang. Ako yung sasalita po sa inyong. Kailangan ko ng tubig siguro mga 8 to 14 glass ng baso ng tubig. Depende po sa laki. Pero kung ako'y kasing laki naman ni halimbawa, nakita nyo ba ng panahon ng Pangulo nating si Erap, di po ba napakalaki? Siguro hindi enough yung 8. Di po ba? Parang ang halaman. Kapag ang halaman ay maliit, kailangan lang niya ng tubig na konti. Kapag ang isang halaman ay malaki na at ang pinainom natin tubig sa kanya ay 1 baso, ano mangyayari sa halaman? Dito po ba may kulang? May kakulangan, hindi mapupunuan. Lalo na ang ating utak. Ilang porsyento ng tubig ang dapat na pumunta sa ating mga utak? Di po ba? 80% para gumana yung ating utak. Kaya minsan nakakaranas tayo ng masakit ang ulo. Akala nyo pag wala lang pera masakit ang ulo? Ha? Hindi. Natural na yun. Walang pera, sakit ang ulo. Walang pera, daldal si nanay. Kasi kulang sa gasolina. Alam mo yung gasolina ni nanay, lagyan mo yung bulsa. Lagyan mo ang bulsa ni nanay. Mga tatay, lagyan nyo ng gasolina yung bulsa ni nanay. So, umiinit ang ating ulo. Kailan po ba dapat natin iwasang uminom ng tubig? Ito po ay tip sa atin. Kapag tayo po ay bagong galing sa labas. Di po ba? Galing tayo sa labas, papasok tayo ng bahay, pagod na pagod, galing sa initan, tapos iinom ng tubig, ang lamig pa, di ba? Ang sarap umupo. Kapag galing sa labas, sarap mag-relax, upo kaagad. Nako, hindi nyo napapansin, di ba? Pag tayo nyo, anong nararamdaman nyo? Di ba? Parang may mga bituin, nalulula kayo. Naranasan nyo na po yun?
Kasi yung biglang, yung ating dugo, at saka yung ating yung parte ng ating katawan mahina sa sobrang init. Kailangan, kapag tayo iinom po ng tubig, kapag tayo'y pagod, huwag muna tayong uupo. Di po ba? I-relax natin yung ating mga sarili, lakad-lakad lang tayo, tapos iinom tayo ng tubig dahan-dahan. Hindi yung bigla. Di po ba pag tayo ay uhaw na uhaw? Wagas kong makainom. Di po ba? Parang wala nang tubig. Kasi talaga lagok ng todo. Hindi pala po. Lalo na ang tubig ay importante kapag tayo ay bagong gising. Dahil siyempre yung ating mga makina, di ba? Kumbaga, kailangang mag-start. So, kailangan bago mag-start, may fluid. So, ano yung fluid na papasok sa ating katawan? Ito yung tubig. Kaya ang kinakailangan, iinom tayo ng tubig. Pero hindi, anong iniinom natin kaagad? Kape, di po ba? Sagot, di ba? Ay, yun ang bubuhay ng atin. Parang ramdam na natin na, ay, umaga na nga. Kape ang ating kwan. Kailan po pa tayo kailangang umiwas sa tubig? Kapag tayo ay kinagat ng mga makakamandag na hayop. Bawal na bawal painumin ng tubig ang isang taong nakagat ng hayop. Bakit? Mabilis ang sirkulasyon. Di po ba? Wala. Pero ang tendency diyan, kapag ikay nakagat, lalo na ng ahas, talagang ramdam mo na natutuyo. Natutuyo ang lalamunan, parang kailangan mo ng tubig. Isa pa, ang tubig ay kailangan natin kapag tayo ay nagdi-dehydrate. Di po ba? Kapag may itinapon, kailangan may ipasok. Tapon, pasok. Pero pag talagang hindi na kailangan na natin ng manggagamot. Dahil mararamdaman naman po natin pag tayo kulang sa tubig. Di po ba? Ano ang balat natin? Kulubot. Di po ba? Pag ginanyan nyo, ang tagal magsauli. Naranasan namin no na meron kaming patay. Yung tag-ulan, yung tiyuhin ko, yung pala siya, nagbabawas, hindi siya nagsasalita. Nakita ko yung mata niya, talaga, alam niyo po, makikita niyo talaga yung mata. Nung nagbabawas palagi, lubog dito, di po ba? Alam na wala ng tubig lumulubog na. At saka yung kanyang salita, mahina, yung nagagawa ng tubig. Energizer talaga siya. Yung pati yung boses niya mahina, sabi ko, Tiyo, kailangan mo nang pumunta ng hospital. Noon din, 11:00 ng gabi, sinugod namin siya. Wala pang doktor doon sa isang hospital. Sinugod pa namin siya sa isang hospital. Pagdating sa hospital, wala na talaga siyang tubig. Talagang nawala na siya ng malay. Dire-diretso. Agad, swero, magkabila. Ang bilis. Siri talaga yung swero. Yung pala talaga dehydrate na. Kung hindi siya namin nadala, maaring mamamatay siya. Kasi yung pamangkin niya, napakabilis po. Ito, ingatan niyo mga kapatid ha, napakabilis. Kasi nakita ko pa yung pinsan ko na yon sa tabing ilog, karga-karga yung anak. Nung gabi, naririnig namin, grabe yung taghuyan. Ang anak ko, ba't ganun? Yung pala, nagkuhan lang siya, nag-LBM. Tapos, wala na. Magugulat na, nakita lang namin kanina, nandun lang siya sa tabi ng palayan. Karga pa niya yung anak niya. Wala na, na-dehydrate na. Ang tendency kapag nade-dehydrate na po, nangingimay na, di po ba? Tapos hanggang sa yung pamimitig. Number 1, yung pitig, ang mararamdaman kapag wala na tayong tubig. Pitig, kaya ang ginawa sa kanya, tinalian na rin talaga siya, pero hindi na talaga umabot. So naranas yung estudyante ni Laverne sa piano, bata siya, 9 years old, di ba yun? 9, umuwi siya ng bahay, galing school, kainitan tapat. Tanghaling tapat, estudyante niya sa piano. Pag-uwi niya ng bahay, yung bata, uminom ng tubig, malamig na malamig. Nasa Cubao po sila nakatira. Pag inom ng tubig, nahiga siya. Siyempre, bata, pagod. Nahiga siya. Alam niyo mga kapatid, namatay siya. Parang yung lamig. Kasi lamig, parang namatay yung bata, 9 years old. Kaya ingatan po natin, alalayan natin yung mga anak natin. Di po ba, kapag nahimatay ang isang tao, ano ang remedyo? Ano ang unang ibinibigay? Tubig. Di po ba? Meron bang nagbigay ng dugo? Inom ng dugo. Kasi ang dugo, buhay. Di po ba? Walang ibinibigay na dugo. Ano ang panlunas?
tubig. Di po ba? So, kailangan nating uminom, sabi nga, ang tubig ay buhay. Sa ating spiritual na pamumuhay, kailangan natin ng tubig ng buhay. Alin yung tubig ng buhay? Itong banal lang kasulatan. Ang sabi nga, kung kayo'y iinom nito, hindi na kayo mauuhaw magpakailanman. Bubukal ang tubig na parang ilog. Kasi kung ang ating buhay ay masagana at tayo ay nakaugnay sa Panginoon, ang buhay natin wala ng problema. Dadaloy na yan ng parang ilog na walang pinagmulan pero tuloy-tuloy ang daloy, walang katapusan, dadaloy at dadaloy. Ganyan yung ating pananalig sa Panginoon. Kapag tayo uminom o kumain ng salita ng buhay, ang sabi nga, hindi lang sa tinapay na bubuhay. Ito nga sinishare ko sa mga kaibigan ko kapag pumupunta sa bahay. Sabi ko, magbasa kayo ng Biblia. Hindi lang talaga tinapay na literal yung hinihingi ng Panginoon na ating kakainin. Yung salita ng buhay, yun yung tinapay ng buhay. At uminom kayo ng tubig ng buhay na hindi na kayo mauuhaw magpakailanman. So, kung tayo ay nagugutom, sabi nga sa Matthew 7:7, pag kayo nagutom, katok. Kumatok kayo at kayo ay aking pagbubuksan. Humingi kayo at kayo ay aking bibigyan. So, andito yung sagot sa atin. Nasa banal na kasulatan. Kung ano man ang pagkukulang natin, ano man ang ating mga pangangailangan, ano man ang ating mga suliranin, araw-araw marami tayong problema, marami tayong pangangailangan, lalo na ngayon magpapasukan. Di po ba? Ano ang kailangan natin? Naku, tuition, notebook, ang daming dumadaing sa akin na hindi lang daing. Kumbaga wala silang masabihan ng pasukan na naman. Pasalamat tayo kasi tayo nasasabihan tayo ng ganun. Kumbaga, nakakaluwag sa kanila yon. So, buksan natin ang Bible. Narito yung sagot. Sabi nga, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Ako'y iyong hanapin at ako'y iyong masusumpungan. Kaya nga, ang sabi, ang tubig ay buhay, ang salita ng Diyos ay buhay. So, mga kapatid, unahin po natin sa umaga, mga kaibigan namin, pero parang kulang kayo ng 4. Nasaan yung 4? Kayo po ay 10 dati, di po ba? 10? Siyam? 10 po. Yung isa ko, hindi nakasama nung isang linggo. Sana naman, yung ating pag-aaral na ito ay parang, namnamin nyo na parang tubig. Lagi kayong uhaw. Lagi kayong gusto nyong matuto. Matuto sa pangkalusugan, matuto sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil ito yung magpapalapit sa atin sa Panginoon. Na, una, ako po talaga dati, 2 taon akong uminom ng maligamgam na tubig. So, ang epekto sa akin, ay grabing pawis. Tinanong ko kay Doc Umbaw, Doc, lagi akong pinapawisan kasi umiinom ako ng tubig na maligamgam. Sabi ni Doc, okay yun. Kasi yun ay, kung kayo po ay may migraine, masakit ang ulo nyo, tubig lang po. Kasi kung minsan, dehydrate na tayo. Bakit tayo umiinom? Bakit tayo nauuhaw? Anong ibig sabihin? Hindi lang tayo uhaw. Dehydrate na tayo. Kasi, naghanap na tayo ng tubig eh. Kapag tayo ay kumakain, natural na kumakain tayo. Pero kapag tayo ay naghanap na ng pagkain, ibig sabihin, tayo ay gutom. So, kapag tayo ay nauhaw, na-dehydrate, ugaliin natin, uminom ng tubig. Palagian natin uminom ng tubig. Sabi nga, ang tubig, andyan lang, sasahod ka lang. Huwag naman sa kung saan-saan kayo sumahod. Doon naman sa ating kusina, meron tayong tubig doon na ating inumin. Ito ay mabisang gamot. At kapag tayo ay yung mataas ang dugo natin, ano po ba yung lalo na kapag talagang sobrang taas ng dugo natin, ang sinabi nga nung doktor doon sa amin, doktor sa amin hindi sa inyo, kapag tayo pa ay sinusumpong ng high blood at atake sa puso, kailangan may malamig na towel dito at saka sa batok. Tapos nakaupo lang ang pasyente. Di po ba? Para yun ay mabilis bumaba yung temperature, yung high blood natin, yung pressure ng dugo, mabilis bumaba. Kaya sana sa konting pag-aaral na ito, medyo gagahulin tayo sa oras kasi meron pa po tayong activity doon sa Barangay 160, ay ibibigay ko po. So, ano ang una natin? Nutrition, exercise,
water. Ano po kaya yung S? Sunshine. So, nagniningning na. Ang susunod sa akin, nagniningning na. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Luningning kasi nagniningning na. Magandang hapon po. Wini-welcome po namin yung mga bisita namin. Ilan po kayo ngayon? 5 na? 5 po. 6. Hello po. Good afternoon. Happy Sabbath. Oo. Ang lecture ko po ay tungkol sa sunlight. Ang sunlight po, nakikita ba po natin? Nararamdaman ba natin? O, tapos na yung lecture ko, nakita nyo na. Nakita na pala saka nararamdaman. No? Tapos na yung lecture. Hindi po, tungkol sa sunlight. Ang sunlight po, bakit importante sa buhay? Bakit importante para sa kalusugan natin? Kasi po, ang sunlight ay siya nagbibigay ng liwanag. Araw-araw, hindi ba? Gumigising ka, bakit ka gigising? Kasi nakita mo na, ay, may araw na, gigising ka na. Yung pala, tanghali na yon actually, kasi lagi makulimlim ngayon Oo. Yung sunlight, ang sinasabi natin, ang pinakamaganda po na magpa-araw kayo. Ang mga anong oras? Yung ganito ba? Yeah, maganda yon 7 to 9. Kasi ang peak ay 10 to 4, mga ganon. And pag sinabi mong peak yon, masyado yung mainit. Masyadong madadamage ang bawat balat. Yeah, especially yung skin. Kasi ang covering ng tao ang outer covering ay skin. Kaya ang madadamage na unang-una, yung balat. Ano mga damage ang pwedeng mangyari sa balat? Yung alam nyo, alam nyo na kagad yung skin cancer. Ang lalaka agad. Skin cancer agad. Cancer. Hindi ba pwedeng sunburn muna? Cancer agad O, sige. Sunburn. Tapos, up. Hindi ba po solution yun? An yun. Kasi paulit-ulit di ba? An, up, parang pareho di ba? Inulit-ulit Oo. Tama yung an rin kasi skin disease na yun. Oo, masyadong pinagpapawisan. Bungang araw. Hindi ba? Yung mismong araw hindi ba? Nagkaroon pa ng bunga. Lumipat sa balat. Ang katinoon. Yan po yung mga ganyan ang damage ng sun. Bukod pa po doon, pwedeng ma-damage din ang aside from the skin, it can damage the retina, the macula. Sa mata. Kasi hindi ka pwedeng makipagtitigan sa araw. Kaya lahat po kayo, ina-advisean ko na mag-wear ng shades, sunshades o kaya eyeglasses. Hindi yan paporma Kasi iba, sinusuot lang yan para pumorma hindi. Protective talaga yan. Protective na mechanism na mag-sunglass, sunshades. Then, aside from yung sunburn, skin disease, skin cancer especially, yung photosensitivity. Ang photosensitivity po ay nagiging mas sensitive ang balat sa rays ng sun. Bakit? Kasi kuminsan meron tayong tinatake na mga gamot na yung gamot na yon dinodoble ang sensitivity natin. Kung sila hindi nasusunog, meron kasi pong mga gamot talaga na ganyan, hindi ko na i-mention, na yung ma-expose lang yung tao na nagtitake nung particular na gamot na yon, doble ang sunburn nila. Kung sa 10 o'clock, masa-sunburn na iba, 7 o'clock pa lang, mag-expose ng kahit mga 30 minutes lang, sunburn na talaga. Merong mga gamot na ganun. Nag-increase ng photosensitivity. Pagkatapos po, aside from that, sunburn, yung sinabi natin, skin cancer, eye damage, what else? Photosensitivity. And then the next is mood disturbance. Kuminsan, pag hindi ka nakakakita ng araw,
ano, hindi ba? Oo, naiirita ka. Kaya sinasabi mo, yung mga lalaki, hindi ba sinasabi doon sa mga babae, you are the sunshine of my life. ang lakas mo, ang lakas mo ang bola, no? Kasi nagbibigay ng sigla. So ang sun nagbibigay ng sigla, nagbibigay ng ibang tibok ng puso, hindi ba? Kasi in charge siya sa mood, no? Mood. Yeah, yan pa. Yan. Mamaya aanuhin natin yung mga benefits, no? So pag nagkakaroon ka ng mood disturbance, photosensitivity, sunburn, skin disease, and skin cancer. Ngayon, bakit? Ang mga benefits naman nila, katulad ng sabi ni Sister Rachel, ang benefits ay na makukuha mo sa sunlight ay vitamin D. Particularly vitamin D3 na nasisynthesize sa skin. No? Pag nag-expose ka sa sun, yung skin mo magsisynthesize ng vitamin D3. And it is good for, yung vitamin D3 is good for what? For calcium absorption, for bone health, for immune function. Kaya importante ang vitamin D3. Kaya tiyan mo yung mga bata, mga babies pa lang, in-expose mo. Hindi mo in-expose ng ganitong oras. Pero yung particular time na sinasabi ng mga pediatrician, na ganitong time, painitan mo yung bata. Kasi para magkaroon ng yung bones nila lumakas. Kasi hindi ba, ang tinitake nila, yung milk is rich in calcium. Yun. Kaya yung mga bata, in-expose sa sun para magkaroon ng synthesis ng vitamin D3, which is good for their bones, bone health. Otherwise, ano mga nangyayari doon sa mga bata na walang exposure sa sun, kinulong mo lang talaga sa bahay. Malambot yung mga buto niyan. Ang tinatawag dyan, rickets. No? Sa mga matatandaan naman, pag merong edad na, nagkakaroon ng osteoporosis. So, very good. Sister Rachel, alam na alam mo. Nakita yung notebook, cheating ka. And the next benefit ay yung sa circadian rhythm na tinatawag. Yung circadian rhythm ay internal biological clock natin. Ang ibig sabihin, may time ka para matulog. May time ka para gumising. Kaya lang kuminsan nasisira yun, depende sa mga factors katulad ng trabaho mo, sa kung saan ka nakalocate. Halimbawa, galing ka lang sa abroad, tapos pagdating mo dito, matutulog ka kaagad. Hindi dahil sa pagod ka. Kasi yung body clock mo, iba yan. Nag-iba yung body clock mo. Ngayon, ang importante dyan, yung sun. Bakit importante yung sun? Para ma-regulate yung circadian rhythm. Kasi, pag nagpaaraw ka, lalo na pag sa umaga, stimulate mo, ano ang stimulate mo? Yung tinatawag na melatonin. Ang melatonin ay isang parang neurotransmitter yon in charge para doon sa, nag-act siya doon sa mismong cell, sa mitochondria na tinatawag na part, no? Respiratory part ng cell. Oo. Makakatulog ka. Di ba? Pag nagpaaraw ka, subukan mong wag magpaaraw. Hindi ka makatulog. Paggabi, ang marami talaga nagkakaroon ng problema sa pagtulog. Kaya sasabihin nila, kasi napagod ako kasi pumunta ako sa ganito hindi na kami makatulog. No? Ganito ang ginawa ko. Di ba meron ngayon na tinatawag yung in tablet or capsule form yung melatonin? Oo. Kasi, Sleepasil in its brand name, no? Oo. Yan. Yung melatonin in particular, no? Oo. Yan talaga, makaka-initiate ng sleep. And ano ang makaka-regulate doon? Yung sinasabi natin, nakikita natin araw-araw, pagising natin, sunlight. Okay? Kaya, importante po yung sunlight. Tapos ano pa? Ano pang benefits? Aside from yung vitamin D3, circadian rhythm, regulation, yung ano pang benefit? Prevention of certain cancers. Katulad ng ang cancer, yung squamous cell carcinoma, yun ang sinasabi, at saka yung melanoma. Yan ang talagang
prevalent na mga cancer sa skin na nai-influence nung sunlight, no? Yan. Nape-prevent din nila in a way, pero overexposure. Laging sa lahat ng bagay, moderacy. Yan. Hindi pwedeng less, hindi pwedeng more. Tapos, yung excessive, na-tackle na natin excessive na exposure. Meron naman din benefits ng sunlight sa mga plants. Diba? Hindi lang sa tao, sa plants, para ma-normalize ang ating environment. Kasi yung photosynthesis na tinatawag na exchange. No? Exchange of gases, change of light, yun, galing sa sunlight. So, kung susumahin po natin, mas beneficial ba ang magkaroon ng sun o wala? Mas beneficial na meron sun. Pero may proposal po na yung narinig ko lang sa mga news, no? Na meron daw tao, na prominent na tao, na iniisip niya para do sa climate change, no? Ang iniisip niya para ma-regulate, ma-prevent yung climate change, ma-put to halt na lumala pa, ay tatakpan ng sun ng maraming elements katulad ng cadmium, aluminum, mga ganon. Oo. Kaya pag nagyari yon, parang ano ba ito? Na-solve ba natin yung problem sa sun? Hindi. Lalong lalala yan. More harm than good. Kaya lang syempre, I think na nasa end times na tayo. Kaya the people will grow more in knowledge. Mag-i-increase talaga ang knowledge. Kaya sumusobra na to the point na it will be detrimental to our health. Yeah. Ngayon, ano pa po ang gusto niyo malaman tungkol sa sun? Sa palagay ko, nasabi ko na lahat No, yung benefits, no, kung excessive overexposure or low exposure, yung mga mood disturbance, and yun, ano pa po? Benefits and what else? Wala na tayong tungkol sa sun. So, may question pa ba kayo? Wala na, no? Sige, thank you. Maraming salamat sa ating lecturers. Mag-review tayo. Anong natutunan nyo sa tubig? Ilang basong tubig ang kailangan? 8 to 12 glasses. Malamig o mainit? Warm. So, kailangan pagkagising. Kami, na kasanayan na namin mag-asawa. Pag gumising, warm water. Mga 2 to 3 glasses yan na warm na tubig. Tapos, succeeding hanggang ma-complete yung 8. Kung minsan sobra. So, maganda yung warm kasi malilinisan yung body natin. Yung mga anik-anik sa katawan, lalabas. Pagkainom ng tubig, anong gagawin natin? Lumabas. Magpaaraw. Mga ilang minutes, Doc? Ano? 10 minutes daw. Huwag kayong matatakot na umitim. Kasi pag nagpaaraw kayo, yung skin nyo, tignan nyo yung skin ko. Lagi ako nagpapaaraw. Kahit maitim. Kaya, it pays to have fresh na hindi yung artificial na mga ilalagay natin sa katawan natin. So, tawagin ko yung ating mga tagapag-awit na na tayo. Patapos na tayo. Tayong lahat.
Shall we request Brother Oliverio to please lead us? Shall we pray? Father in heaven, thank you, Lord, for allowing us to have this lecture about the importance of water and sunshine, na ito ay nagbibigay ng kalusugan sa aming buhay. Sana pang itong yaman ng nature, Panginoon, ay magdulot sa amin na masigla at malusog na pangangatawan. Salamat, Panginoon, na itong lecture na ito ay mag-improve sa aming lifestyle, na minsan kami ay nagpabaya upang ang aming pangangatawan ay maging malusog. Salamat, Panginoon, na pinaalalahanan niyo kami na itong mga natural na bagay na nakita sa aming paligid ay magdulot sa amin ng mabuting kalusugan upang kami ay makaluwalhati sa inyo. Ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.